Mahal, kailan natin uulitin ang ginawa natin? Ikaw kasi, pinasubukan mo sa akin. Ayan tuloy, hinahanap ko na. Sige na, ulitin natin. Gusto ko ulit ang pakiusap ng aking asawa sa akin. Ito tuloy ang dahilan ng pagkabalisa ko at pag-iisip ng kung ano-ano. Nagsisisi tuloy ako kung bakit iyon ba ang naging pantasya ko na akala ko ay magiging masaya ako kapag nakakita ako ng ganoon. Pero bandang huli, sa akin din pala ang pagkukulang. Sana hindi na lang ako pumayag na angkinin siya ng iba. Sana hindi rin pumayag ang asawa ko sa aking pantasya noon. Wala sana akong problema sa ngayon, na pagsisi. Itago ninyo na lang ako sa pangalan Seryo. Pareho kaming 30 years old ng aking asawang si Natasha. Sa kabila ng hindi pa kami kasal, asawa na ang turingan namin sa isa't isa. Tutal, nagsasama naman na kami at may plano na kaming lumagay sa tahimik. Maganda ang aking asawa, maputi at napataganda ng hubog ng katawan. Palibhasa, sanay din kami sa exercise. Minsan nasa gym din kami nakatambay para magpapawis. Hindi ko maitatanggi na may kakaibang alindog ang aking asawa. Kahit saan kami pumunta, maging sa mall at mga beach, panigurado na mapapatingin ang mga lalaki sa kanya. Hindi ako senoso, natutuwa pa nga ako kapag may lumalapit na lalaki sa misis ko. Minsan nakikipagkilala. Minsan, binibiro ko siya. Maraming nakatingin sa'yo habang naglalakad kami. Hayaan mo lang sila, hanggang tingin lang yan. Meron ang may-ari dyan, at ikaw yon. Ang sagot na lang sa akin ng misis ko, na labis naman akong natutuwa at proud sa kanya. Hindi man ako ang unang boyfriend niya, pero ako naman ang unang pinagbigyan niya ng kanyang iniinatang pag-ibig. At alam ko at sigurado naman ako na totoo ang sabi niya. Dati kaming magkasama sa work. After office, sumasama siya sa akin, sa aking kondo. Doon kami nagpapalipas ng gabi, at kinabukasan ay sabay na kaming papasok sa work. Doon sa kondo ko, malaya naming nagagawa ang lahat. Maging ang mga pantasya ko noon sa kanya, na hindi pa kami magkarelasyon. Dahil isa rin ako noon sa mga lalaki na gustong makamtan ang kanyang pag-ibig. At alam ko at sigurado naman ako na totoo ang sabi niya. Dati kaming magkasama sa work. After office, sumasama siya sa akin, sa aking kondo. Doon kami nagpapalipas ng gabi, at kinabukasan ay sabay na kaming papasok sa work. Doon sa kondo ko, malaya naming nagagawa ang lahat. Maging ang mga pantasya ko noon sa kanya, na hindi pa kami magkarelasyon. Dahil isa rin ako noon sa mga lalaki na gustong makamtan ng kanyang pag-ibig. At alam ko at sigurado naman ako na totoo ang sabi niya. Doon sa kondo ko, malaya naming nagagawa ang lahat. Maging ang mga pantasya ko noon sa kanya, na hindi pa kami magkarelasyon. Dahil isa rin ako noon sa mga lalaki na gustong makamtan ng kanyang pag-ibig. May isa kaming napanood na video na kakaiba. Mahal, subukan kaya natin iyon. Ano kaya ang pakiramdam nang nanonood ako habang inaagingkin ka? Ayoko nga, magiging asawa mo na ako at makakasama habang buhay. Hindi pa ba sapat ang ginagawa ko? Subukan lang naman natin, kapag hindi mag-workout, tigil natin. Ang sabi ko ulit kay Natasha. Basta ayoko. Sabay iling nito. At umulit pa na sabi ng ayaw daw niya. Kahit na pabiro na lang ang sinasabi ko. Kahit na joke yan, huwag mong subukan. Dahil mahal kita at ikaw ay para sa akin. At ako ay para sa iyo lamang. Ang sabi pa ulit nito. Hinayaan ko na lang at kinalimutan ko ang nabanggit ko sa kanya. Nagpatuloy lang kami sa aming ginagawa. Pero may mga pagkakataon na sumasadi sa isip ko. At may excitement akong nararamdaman kapag naiisip ko na merong ibang may gusto sa aking misis. Sa 1 taon na nakalipas, simula nagsabihin ko iyon, nagulat na lang ako nang biglang mag-open sa akin si Natasha ng usapan. Mahal, naaalala mo pa ba ang sinabi mo sa akin nakaraang taon? Payag na ako, ang sabi ni Natasha habang nasa kondo kami. Napaisip ako noon kung ano ang sinabi ko sa kanya.
at tinanong ko siya kung ano ang sinabi ko sa kanya noon. Yung gusto mo akong mapanood, ang sabi ni Natasha. Doon ay bumalik sa alaala ko ang nabanggit ko dati. Medyo naguluhan man ako, pero napangiti akong bigla nang maalala ko na ang lahat ng sinabi ko. Bakit parang nag-iba yata ang ihip ng hangin? Nakalimutan ko na iyon. Bakit? May iba ka na ba? Hindi ka na ba masaya sa akin? Ang tanong ko kay Natasha. Ikaw, selos ka agad. Wala, syempre. Mahal kita, masaya ako, nakasama ka for the rest of my life. Naisip ko lang na bakit hindi kita pagbigyan, kung saan ka magiging masaya at maligaya. Wala naman mawawala kung subukan natin, kung pareho naman tayong mag-e-enjoy. Willing akong ibigay sa'yo iyon, ang sabi pa ni Mrs. Sino naman ang naisip mo? Taga saan? Ang tanong ko agad. Meron kasing lalaki doon sa building eh. Madalas siyang nakatingin sa akin. Gwapo siya, matangkad, at malinis manamit. Nakilala ko siya minsan nang makasabay ko sa elevator. Nag-chat kami at nagkwentuhan. Sinabi ko naman sa kanya ang totoo na may asawa ako at ikaw ngayon. Meron daw siyang asawa, kaya lang nasa ibang bansa. Sabay pakita sa akin ng palitan nila ng chat. Doon ay nabasa ko ang usapan nila. Imbis na magalit ako, lihim akong natuwa sa mga nabasa ko. Matagal na pala niyang nakikita ang asawa ko. Akala niya dalaga. Kaya daw nahihiya siyang makipagkilala, pero labis ang paghanga ng lalaki sa asawa ko. Meron pa dong chat sa kanya na kahit ang asawa niya ay hihiwalayan niya, makapiling lamang ang aking asawa. Willing din siyang bumastos kahit saan lugar. Pinapili pa si Natasha kung sa Boracay ba o Palawan. Basta makausap lang daw niya ito. Pinagmasdan ko ang picture ng lalaki. Sa tingin ko, matangkad sa akin at mas malaki, na parang may halong foreigner dahil sa kakaibang puti nito. Payag ako, pero basta walang feelings. After niyan, kalimutan mo siya, wala nang usapan. Napangiti si Natasha matapos ko magsabi na payag na ako. Sa nakikita ko kasi sa usapan nila, parang ganon din ang gusto ng lalaki. Gusto lang talaga niyang makasama ang misis ko. Kaya nag-isip kami ng paraan at setup kung paano para naman hindi maapakan kunwari ang pride ko bilang lalaki. Kunwari wala ako sa kondo, si misis lang mag-isa at papupuntahin niya doon sa kondo namin ang kausap niya. Pero ang totoo, nandoon lang ako sa likod ng makapal na portina. Mga 8 ng gabi ang usapan nila, kaya nagtago na ako bago dumating ang lalaki. Medyo kinabahan ako nang makita ko ng personal ang kausap ni Mrs. 6-footer pala ito at halos balikat lang si Mrs. Maging ako ay nanliit dahil kalahati lang ako sa katawan niya. Gusto po sana noon sabihin kay Natasha na back out kami sa usapan. Inaalala ko kasi siya na baka hindi niya kayanin. Pero huli na ang lahat dahil hindi nabasa ni Natasha ang chat ko sa kanya. Ayoko naman na biglang lumabas sa pinagtataguan ko dahil baka mabigla ang lalaki at ibalibad lang ako. Mabilis ang mga pangyayari. Pagpasok pa lang agad sa loob ng pinto ng kondo ko, alam na agad nila ang gagawin. Pero habang nasa likod ako ng mga kurtina at nanonood sa kanila, akala ko magiging masaya ako. Pero kabaliktaran pala. Parang lalo akong nanliit nang makita ko ang lalaki nang mag-umpisa na sila. Napatingin ako sa aking sarili. Wala pa sa kalahati ang aking iniingatan kumpara sa size na dala ng kausap ni Mrs. Isa pa, unang beses ko na makita si Natasha na halos hindi malaman ang gagawin. Halos lupaypay siya nang bitawan ng kausap. Napapaluha pa ito pero may ngiti sa nabi. Alam ko na hindi acting ni Natasha iyon dahil nakita ko mismo na sobrang nasiyahan siya. At parang nawala sa isip niya na nandoon din ako sa loob. May kirot ako sa dibdib na nararamdaman. Mali pala ang pantasya ko, ang sabi ko sa aking sarili. Baran hindi ko matanggap na mas magaling ang lalaki kesa sa akin at ako ay isang maliit na nilalamlam. After noon, masayang umalis ang lalaki. Hindi na rin nakipag-usap ang misis ko sa kanya kahit na nag-chat ito.
tulad ng usapan namin. Parang walang anumang nangyari na bumalik kami sa dati ni Natasha. Sumunod naman sa usapan namin ang asawa ko. Pero makulit ang lalaki at gusto muling makipagkita kay Natasha. Kaya lahat ng kontak nito ay binura ni Mrs. Umalis din kami sa kondo ko kung saan nangyari ang pantasya ko. Pinarentahan ko na lang ito sa iba. Lumipat kami sa isang kondo na malayo doon sa dating tinirhan namin. Binantayan ko rin si Mrs. dahil sa pag-aalala ko na makipagkita rin siya. Pero hindi niya ginawa iyon. Talagang tapat siya sa akin at kapag may ibang guy na nakikipag-usap sa kanya, agad nitong sinasabi sa akin, wala siyang inililihim. Nag-alala din kasi ako na baka isang araw mawala ang maganda at magiging asawa ko. 1 taon din ang nakalipas nang lumipat kami at nag-iisip na kami ng plano na magpakasal. Habang nanonood muli kami ng isang movie, may binanggit ulit si Natasha sa akin. Mahal, naaalala mo ba yung dating ginawa natin? Gusto ko ulit. Miss ko na kaya yun. Ulitin natin, ang biglang sabi ni Natasha. Ano yon? Ang tanong ko bigla. Yung gusto mo akong mapanood, ang sabi pa nito. Doon ay sumariwa sa aking alaala ang dating nagawa namin. Bakit mo naman naisip yan? Usapan nating subok lang. Ayoko na. Tama na yung 1 beses. Sige na, please. Gusto ko ulit. Saka may excitement ito dahil marami sila, sabi pa ni Natasha. Napatingin ako sa aking mahal na asawa. Anong marami sila? Kinuha naman ni Natasha ang cellphone niya at agad na ipinakita niya sa akin ang bagong nakilala niya sa kabilang kondo kung saan kami nakatira. 3 lalaking dayuhan at lahat ay Black American. Ito na nga ba ang pinangangambahan ko? Naisip ko na ito noon. Pero sana pala hindi ko na itinuloy. Gumawa ako ng sarili kong katatakutan. Pangamba na maulit muli ang nakaraan, ang bulong ko sa aking sarili. Sige na mahal, 1 beses lang naman, subok lang tulad ng dati. Saka, di ba, mas excited ito, dahil hindi lang isa ang mapapanood mo. 3 sila. Kung gusto mo, sali ka. Excited na nga ako. Gusto ko talaga ang ganoon. Dati pinagbigyan kita sa gusto mo, kahit ayaw ko. Sana naman pagbigyan mo naman ang gusto ko sa ngayon. Sabay yakap sa akin ni Natasha. At pilit na pagkumbinsi na pumayag ako. Ayoko na. Tama na yung 1 beses. Ang sagot ko na lang. Hindi naman nagpilit si Mrs. at inunawa ang sinabi ko. Pero simula noon, parang naging tahimik na ito. Minsan hindi ako kinakausap. Nawala din ang dating sigla ng pagsasama namin. Hindi man niya sabihin sa akin, parang may gusto talaga siyang gawin. Pag-iisipan ko kung papayag ako. Ang bulong ko na lang sa aking sarili. Habang pinagmamasdan ko, ang dating masigla ko na misis, na parang biglang naging matamlay, at laging nakatingin sa cellphone niya, at pinagmamasdan ng 3 dayuhan. Napapaisip din ako kung papayag ako. Mamaya bigla na lang hindi magsabi ng totoo ang misis ko, at gumawa ng hakbang na wala akong alam. Tapos iiwan na pala ko. Ayoko na ng ganitong buhay, tumatanda na kami. Gusto ko ng pamilya na maayos. Please help me naman po, ano ang aking gagawin? Pagbibigyan ko ba si Mrs. sa last request niya? O huwag lang?